John chapter 3. At medyo itaas po natin ang atin pong babasahin. Aklat ng Juan, Kapitulo 3. Talatang 15 hanggang sumusunod na mga talata. Ito po ang atin pong matutunghayan o verse 14. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos po ang siyang magpala ng kanya po mga salita sa atin pong kalagitnaan. Tayo pong lahat ay sandaling umuko at patuloy po natin hingin ang banal na presensya ng Panginoon na siyang gumalaw at kumilos habang tayo po ay nagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Dakilang Diyos, sa hapon po na ito, wala po kaming ibang gustong parangalan. Wala po kaming ibang gustong papurihan, kundi Ikaw lamang, Panginoon. Salamat po sa mga panahon na ito na kung saan ang mga tao, Panginoon, ay nagdiriwang ng pag-aalaala sa araw po ng mga puso. Ang katotohanan niyan, Panginoon, Ikaw po, O Diyos, ang siyang dapat naming alalahanin. Ang iyo pong dakilang pag-ibig ang dapat po naming ilagay sa amin pong mga kaisipan. Ang iyong pagmamahal sa sangkatauhan na kung saan kung wala ito, Panginoon, kami na mga tao dito po sa mundo po na ito ay magdurusa doon sa kabilang buhay. Pero dahil mahal mo po kami, inibig mo po ang sangkatauhan, Panginoon, kaya naririto po kami, O Diyos, isa po kami sa mga nabiyayaan ng iyo pong pag-ibig na ito, nagtamo ng kaligtasan, pagpapatawad mula sa iyo, Panginoon. Ang aming panalangin, kung paano mo po kami kinilos, kung paano mo po kami inabot, Panginoon. Hayaan mo po ang aabutin ng tinig po na ito, sila man, Panginoon, ay iyo pong hipuin, at sila man, Panginoon, ay iyo pong biyayaan na sila po ay tumugon sa iyong panawagan na ang sangkatauhan ay dapat pong sumampalataya sa iyo. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, at dahil diyan, nananalig po kami at nananampalataya na meron ka na pong ginagawa sa amin pong kalagitnaan. Salamat po, Diyos, at tinangin po namin ang tagumpay dahil ito po ay aming hinihiling sa pinakadakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. At minsan papalakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Okay. Okay. Sino po rito yung mga umibig at saka nasawi? Sino po rito yung umiibig pero hindi naman siya iniibig? So, meron po mga ganun, ano? May mga sitwasyon, ano? So, dito po sa atin po pag-uusapan sa hapon po na ito po ay isang napakagandang talata na nakatala sa Biblia. Kaya po ang pag-usapan po natin yung title, The Greatest Love of All. Ang pinakadakilang pag-ibig sa kasaysayan ng mundo. Ang pinakadakilang pag-ibig na dapat maranasan ng sangkatauhan.
lalo tigit sa atin pong kapanahunan. Ayon po dyan sa John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ano-ano po ang mga nakapaloob na mensahe dito po sa talata po na ito? Isang partikular na talata na unang-unang nakakabisado ng mga mananampalataya. Pero ang hindi natin alam, isang talata na punong-puno ng aral at punong-puno ng mensahe na dapat po natin mailagay sa atin po mga puso. Isang talata, ano po ito ay magiging buhay sa bawat isa po sa atin. Tunay nga na mararamdaman po natin at mararanasan po natin ang dakilang pagmamahal, pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, pag-usapan po natin sa tema, why God's love is the greatest love of all. Bakit ang pag-ibig ng Diyos ay ang pinakadakilang pag-ibig sa kasaysayan ng sangkatauhan? Sa kasaysayan ng mundo, bakit yung pong pag-ibig na ito? Ito po, meron po tayong mga puntos na pag-uusapan. Actually, 6 ito na atin pong tutunghayan. Sabi nga po, the love of God is like the ocean, from which the river of salvation takes its source. Ang pag-ibig daw ng ating Panginoon ay kahalintulad ng isang napakalaking, ano yung ocean sa Tagalog? Hindi dagat ibang dagat Di po ba? It is like an ocean. Yun po ang pag-ibig ng ating Panginoon. At mula sa pag-ibig na yun, dumadaloy po sa mga ilog, dumadaloy sa dagat, dumadaloy sa lahat ng uri ng mga tubig. Yung pong tubig na yon from that ocean. At ganyan po ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Mula sa puso ng ating Panginoon, mula sa pag-ibig ng ating Panginoon, dumaloy po ang kaligtasan sa bawat tao, sa bawat mamamayan, sa bawat tao na nangangailangan ng tinatawag na pagmamahal at pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Ganyan po kadakila at ganyan po kaluwalhati ang kapangyarihan o ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. 6 na bagay ang atin po pag-uusapan kung bakit ganun na lamang kadakila ang pag-ibig ng Diyos na ito na atin pong pag-uusapan. Ang una po, why God's love is the greatest love of all. Una, because it is a divine love. Ang sabi po diyan, for God. Amen? Ang pag-ibig na ito ay galing sa Diyos. Ang pag-ibig na ito ay mula sa Diyos. Ibig sabihin, God is the greatest lover. Amen? Ang Diyos po ang pinakadakilang mangingibig. Amen. Sabi nga po ng iba sa atin, minsan naranasan niya umibig, pero ang masakit, umibig siya, hindi naman siya inibig. Di po ba? O kaya umibig ka, pero ang iniibig naman ay iba. Meron pong mga ganyang mga karanasan. Ang sarap sana kapag ikaw ay umibig at iniibig ka rin naman. Amen? Yung bang pag-ibig mo ay sinusuklian ng pag-ibig, pero hindi laging ganon ang nagaganap sa bawat relasyon. Pero sa pakikipagrelasyon ng ating Panginoon sa bawat sapu sa atin, tingnan po natin yung pong divine love na ito. For God, sabi roon, in other words, God is the greatest lover. Romans chapter 5 verse 8.
Ang sabi po ng Romans 5:8, datapwat ipinadama ng Panginoon Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, nang si Kristo ay mamatay para sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa. Amen? So, tingnan nyo po yung senaryo. Ang Diyos po, sa kabila po ng makasalanan pa ang tao, ang sabi po diyan, ipinadama niya na ang kanyang pag-ibig. Paano niya ipinadama ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan? Paano niya ipinadama ang kanyang pag-ibig sa mga tao na kanyang nilikha? Ang sabi roon, while we were yet sinners. Amen. Sa kabila ng tayo po ay nagkasala. Sa kabila ng tayo po ay mga makasalanan. Sa kabila ng tayo po ay nabubuhay ng lihis o hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi po diyan, Christ died for us. Amen. Pwede palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay po ng bawat isa. Ang sabi po sa English version, but God demonstrated His own love toward us in that manner, while we were yet sinners, Christ died for us. Amen? Tanong, sino po rito ang walang kasalanan? Pwede po ba magtaas ng kamay ang walang kasalanan? Sino po rito ang konti ang kasalanan? Sino po rito ang marami ang kasalanan? Dumadami yata yung tumataas habang nag-ano no? Sino po rito yung nuknukan ng makasalanan? In other words, ikaw ang siyang dahilan ng pagmamahal, ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Ikaw at ako, no? Ang siyang dahilan. Sa kabila ng tayo ay nagkasala, mahal na mahal na mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Ako'y naniniwala na hindi nagkataon na nakaupo ka ngayon diyan. Because the Lord our God is a God of purpose. May dakilang layunin ang Diyos sa buhay nyo. Sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kung sa pagiging mga makasalanan lamang, no? Siguro, hindi nyo po kami kayang lagpasan. Tama, Pastor Pel? Yes. Diba? Brother Eddie, nasa likod, ano? No. Hindi nyo kami kayang lagpasan. Kasi nagawa po talaga din namin ang mga bagay na hindi maganda nung kapanahunan namin. Kaya lang, laos na kami ngayon. Hindi laos, ano po? Kumbaga sa ano, pinagtagumpayan na namin ang mga bagay na yon. Amen? At yun ay napagtagumpayan namin dahil sa tulong at biyaya at grasya ng ating mapagmahal na Panginoon. Kaya kami po ay naniniwala na kung kami ay binago ng Diyos, kayo rin kayang baguhin ng Diyos ang inyong mga buhay. Bakit? Kasi nga, mahal na mahal kayo ng ating Panginoon. Amen. Lord God. Siya po yung object. Siya po nag-take ng inisyatibo. Siya po ang nag-isip for God. Amen? And actually, sabi nga kahit na yung tao, no, kahit na walang tao, ang Diyos ay nananatiling Diyos. Pero yung tao na walang Diyos, wala pong patutunguhan ang buhay. Amen po ba? Kaya kailangan po natin ang Diyos sa buhay po natin. Pangalawa, because it is super abounding love. Super abounding. Hindi po natin kayang ilarawan. Sa Tagalog po, gayon na lamang. No? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Di ba? Sabi mo sa kanya,
Grabe pala ang pagmamahal sa iyo ng ating Panginoon. It is super abounding love. Amen? Talagang hindi kayang arukin. Para baga sabi nga ay, it is unlimited in nature. Mahirap arukin. Malalim pa sa dagat. Malawak pa sa kalawakan. Amen? So love the world. For God. Siya po yung object. Siya po yung may pakanan nito. Sa Kanya nagmula ang tunay na pag-ibig. Amen? At ang pag-ibig na ito ay talagang super abounding. Amen? So, ganyan. Kaya maganda mapagbulay-bulayan natin talaga yung mga bagay na ito. In other words, sabi nga yung pong ika-3 puntos na gusto ko pong makita po natin, dito po sa talata lang na ito, John 3:16 lang ang ating pinagbubulay-bulayan. Because it is unmerited love. Unmerited love. Sabi po ng salita ng Panginoon Diyos, for God so loved the world. Amen? Sino po yung mahal ng Diyos? Amen. O, taas na yung mga kamay ng mga mahal ng Panginoon. Okay, so, kita mo, no? Mahal na mahal ka ng Panginoon kahit pasaway ka. Tama ba? Mahal na mahal ka ng Panginoon kahit ikaw ay kung ano ng mga kalokohan ng mga pinaggagawa mo sa buhay. Mahal na mahal ka pa rin ng ating Panginoon Diyos. Amen? So, higit pa po ang pagmamahal ng Diyos sa mga magulang po ninyo. Amen? Labis-labis ang kahigitan ng pag-ibig ng Diyos sa pagmamahal ng mga magulang. Minsan nga, mayroong mga magulang na hindi nagmamahal sa mga anak. Di po ba? At mayroong mga anak na hindi nagmamahal sa mga magulang. Vice versa lang. Pero, ang Diyos po, siya po ay tunay na nagmamahal, siya po ay labis na nagmamahal sa bawat isa po sa atin. Amen? Because it is unmerited love. No? Ibig sabihin, ikaw at ako ang siyang object ng pagmamahal. Amen? Ang tao sa mundo, ang object ng pagmamahal ng Panginoon. Amen? Ang subject, si Lord. Amen? Sa Kanya buhat ang pagmamahal na ito. No? At ang uri ng pagmamahal na gusto niya iparamdam sa sangkatauhan, super abounding. Wow! Diba? For God so loved the world. We are all included doon po sa mundo na ito. Lahat ng tao ay mahal ng ating Panginoon. Sabi nga po ng 1 Timothy chapter 2, verse 4, God desires all men to be saved. Amen? Nais daw po ng ating Panginoon Diyos na lahat ng tao maligtas. Nais daw po ng ating Panginoon na lahat ng tao ay makaalam sa katotohanan ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Yan po ang dahilan kaya po tayo meron pong pagtitipon ngayon sa pamamagitan po ng pagse-celebrate o pagkilala sa araw ng mga puso. And actually, it is not about Valentino o Valentina. Tingnan mo katagang mukha mong Valentina o mga Valentino. So, hindi po dapat maging bida si Valentina o si Valentino. Dapat po ang maging bida sa panahon po na ito ng pagse-celebrate ng araw ng mga puso, kundi ang pinagmulan ng pag-ibig. At walang ibang pinagmulan ng pag-ibig, kundi ang ating pong Panginoon Diyos. Amen! Glory to God! So, pang-apat, because it is a sacrificial love. Amen. Yun pala ang uri ng pagmamahal. Pag ikaw nagmahal, kailangan mo magsakripisyo. Amen? Kahit sa relasyon, malalaman mo na mahal ka ng asawa mo kung handang magsakripisyo ang asawa mo sa iyo. Amen? So, yun po yung pamantayan ng pagmamahal. Pero kung ang asawa mo ay hindi handang magsakripisyo alang-alang sa iyo, baka iba ang mahal. Are you with me?
So, asal ito po yung klase ng sakripisyong ginawa ng ating Panginoon. Ganito lang, napakababaw. Napakababaw ba? Hindi. Napakalalim. No? Yung kanyang tinatawag na sacrificial love. Because it is a sacrificial love. Sabi ko, for God so loved the world that He gave. Amen? That God gave. Amen? Sabi nga ng kasabihan, you can give without loving, but you cannot love without giving. Amen? Pwede kang magbigay na hindi nagmamahal. Pero pag nagmahal ka, hindi po pwedeng hindi ka magbigay. Amen? Yan ay pinutunayan ng ating Panginoon Diyos na hindi niya lang sinabi sa sangkatauhan na mahal niya ang tao. That for God so loved the world. Enough. Hindi po ganun. Dahil for God so loved the world, God gave. Amen. Ang ating Ama sa langit ay nagbigay. Sino at ano ang kanyang ibinigay? Ang kanyang ibinigay, ang kanyang kaisa-isang anak. Natatanging anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesukristo naman ay nagbigay din. Amen. Anong ibinigay ng ating Panginoon? Ang ibinigay ng ating mapagmahal na Panginoon ay walang iba kundi ang kanyang buhay. Ang kanyang sarili. Tiniis ng ating Panginoon. Ang siya ay mabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Tiniis ng Panginoon ang mga hirap at sakit. Tiniis niya ang sampal, ang pagmumura, ang pagdura sa kanyang mukha, ang pag-alipusta sa kanya, ang pagputong ng koronang tinig, ang pagtusok sa kanyang tagiliran, ang paghampas na maraming beses sa kanya pong lupang katawan. Tiniis niya ang lahat ng mga bagay na ito. Tiniis niya yun. Hindi dahil siya ay nagkasala. Tiniis niya ang mga bagay na yun upang ikaw at ako na mga makasalanan ay magtamo ng kapatawaran sa ating pong mga kasalanan. Hindi ba napakasarap ng ganon? Meron palang nagsakripisyo alang-alang sa iyo. Meron palang nagmahal alang-alang sa atin. Kaya ganyan po tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Nasabi nga ulit doon that He gave His only begotten Son. So the Father gave His Son, but the Son gave His life. No? Anong dahilan? At para kanino? It is for you and for me. It is for our goodness. For the sake of each every one of us. For the sake ng sangkatauhan. Kung hindi nagbigay ang Diyos, lahat po tayo, mga tao sa mundo na ito, pabulusok ng impyerno. Susunugin ang ating mga kaluluwa doon sa impyerno. Pero dahil napakalawak ng biyaya ng pag-ibig na ito ng ating Panginoon Diyos, ikaw at ako na walang pag-asa ay nagkaroon ng pag-asa na mapunta doon sa piling at presensya ng Panginoon pag dumating ang panahon na tayo po ay kunin ni Lord. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. 4 na bagay na po yung atin po na pag-usapan. Why God's love is the greatest love of all. Una, because it is a divine love. Pangalawa, because it is super abounding love. Pangatlo, because it is unmerited love. At pang-apat, because it is a sacrificial love. Panglima, because it is an inclusive love. Amen? So, sabi po ulit ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Amen? So, sabihin mo nga ulit sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Naniniwala ba tayo lahat ng tao ay mahal ng Diyos? Lahat ng tao ay mahal ng Diyos?
Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawang tanong, lahat ba ng tao ay magtatamo ng kaligtasan? Lahat ba ng tao na mamamatay papuntang langit? Dahil mahal ng Diyos ang lahat ng tao? Mahal ka ng Diyos, pero kung ikaw magmamatigas, kung ikaw ay hindi maglalagak ng tiwala sa Panginoon, kung ikaw ay patuloy na magpapasaway sa kabila ng panawagan ng Diyos na ito sa bawat isa po sa atin, ang sabi po diyan, because it is an inclusive love. Amen? Whoever believes in Him. Sino man na sa Kanya'y sumampalataya. Mahal niya tayo, pero kailangan mong tumugon. Kailangan mong maglagak ng tiwala. Kailangan mong maglagak ng pananampalataya sa Diyos na nagmamahal sa bawat isa po sa atin. Amen? Kaya yung whoever, ganyan po kahalaga po yung mga bagay po na yan. Sabi nga ng 3:17 ng aklat po ng Juan, ang sabi po diyan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang hindi hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hahatulan o hinatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Malinaw. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sa anak, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisang-isang anak ng Diyos. Amen. Mahal nga tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. Pero yung pag-ibig niya, yung panawagan niya, it is open for all. Amen? Kaya dahil bukas ang panawagan ng Panginoon, lahat tayo tinatawag ni Lord. Lahat tayo mahal ng Diyos. Lahat tayo nais ng Panginoon na magsuko ng ating pong mga buhay. Lahat tayo nais ng Panginoon na tayo po ay tumugon sa pagmamahal ng Diyos na ito sa bawat isa po sa atin. Amen? Whoever believes in Him, but whoever does not believe in Him should perish. Amen? So yun po ang dahilan. Kaya po tayo may pangangaral na salita ng Diyos. Yan po ang dahilan. Kaya po tayo merong celebration ng ganito. Upang malaman po natin na meron palang Diyos na nagmahal at umibig sa bawat isa sa atin. Amen? So, sabi nga, and there is no salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. No? Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat natin ikaliligtas. There is no other name. And that name is exclusive name. And that name is all about the Lord Jesus Christ itself. Pwede palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Whoever. Ibig sabihin, it means it is the greatest opportunity. It is an open invitation. It is an open opportunity. Whoever, sino ka man, ano ka man, pangit ka man, gwapo ka man, mayaman ka man, mahirap ka man, no? Ano man lahi mo sa mundo na ito, we are all included as whoever. At yan ay bukas ang pinto para sa bawat isa po sa atin. Hindi pinag-uusapan dito may pinag-aralan ka. Hindi pinag-uusapan dito wealthy ka. Ang pinag-uusapan po rito, yung subject ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At ino-offer niya yung abounding love na ito sa bawat isa po sa atin. Kaya ikaw at ako ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon tumugon sa pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Amen? Ang sino mang nanampalataya, meron pong buhay na walang hanggan. Ang sino mang hindi sumampalataya ay pinarusahan na o paparusahan. Amen?
So, pang-anim, because it is delivering love. Amen? Sabi po ng mga salita ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Amen? Whoever, sino man siya, sino ka man, hindi mapapahamak. Amen? Kung sasampalataya ka, ang sabi ron ay magtatamo ng buhay na walang hanggan. Whoever will not perish, o yun nga, walang kapahamakan na mararanasan. In other words, it is the greatest assurance ng pagmamahal o ng tinatawag na offer ng ating Panginoon na kaligtasan sa bawat isa sa atin. Whoever believes in Him will have eternal life. Amen? Sino po rito ay nakakatiyak ng buhay na walang hanggan? Pag kinuha ni Lord. Di ba? Wala pang makapagpataas ng kamay. Sino po rito? At sino po rito kapag kinuha ni Lord, ang iniisip niya papunta siyang impyerno? Are you with me? Alam niyo po, ganyan kahalaga ang pinag-usapan po natin. Ito po ay gospel. Ito po ay mensahe ng pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Sabi ko nga sa inyo kanina, sa kabila ng tayo po ay mga nagkasala, minahal at inibig pa rin tayo ng ating mapagmahal na Panginoon Diyos. Kaya isang napakahalagang tugon. Ang susi lamang po, una, tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating mga puso as personal Lord and Savior ng buhay po natin. Pangalawa po, sumampalataya tayo na siya po'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa pagtubos sa atin pong mga kasalanan. At pangatlo po, ipahayag natin ang ating mga kasalanan sa atin pong Panginoon at siya po'y tapat na tayo po'y patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Ganyan po kabukas ang kanyang oportunidad ng kaligtasan na ipinagkakaloob sa bawat isa po sa atin. Inuulit ko, hindi nagkataon nakaupo ka ngayon diyan. Kaya ka nakaupo ngayon diyan dahil ito na po ang panahon ng tinatawag na pagliligtas ng ating Panginoon. Amen? So sabi po ng 1 John chapter 5 verse 11, at ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Amen? Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit, kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang maalaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. In other words, it is an assurance. Kaya po, ang mga mananampalataya totoo, pag tinanong mo, saan ka mapupunta, kapag ka ikaw ay namatay, ikaw ay 100% nananampalataya na ikaw ay mapupunta sa piling at presensya ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Anim na bagay yung pinag-usapan po natin sa hapon po na ito. In conclusion, sabi nga, God is the greatest lover. Ang Diyos po ang dakilang mangingibig. So, yung pag-ibig na ito, sabi nga, God is the greatest lover with the greatest act na hindi natin kayang pantayan. For the greatest object, and we are all the object. Amen? Ikaw at ako ang dahilan ng pagmamahal na ito. At dahil diyan, sabi nga, that He gave the greatest gift. And who is the greatest gift? The greatest gift is none other than the Lord Jesus Christ itself. Amen? Our Lord Jesus Christ, for us to have the greatest opportunity to experience greatest assurance of eternal life. Amen? Pagpalain po
tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. O pwede po ba tumayo po tayong lahat? At sino po rito yung nakakatiyak ng may buhay na walang hanggan kapag kinuha ni Lord? Sino po rito yung gusto pong makasiguro ng buhay na walang hanggan? Katulad na sinabi ko sa inyo kanina, papatanggalin ko muna sila. Okay. Sige, no? Tatlong bagay ang gusto ko pong gawin po natin, lalo-lalo sa mga hindi pa nakakilala kay Lord. Yun nga, ang unang hakbang na dapat po natin gawin, sabi ng John chapter 1 verse 12, datapwat ang lahat ng tumanggap sa Kanya, sila ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yan ang unang hakbang, tanggapin si Kristo bilang personal na Panginoon at sariling tagapagligtas. Pangalawa, sumampalataya tayo na siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo at siya po'y muling nabuhay at siya po'y umakyat sa langit at siya po'y muling babalik. Pangatlo po, ipahayag natin ang atin pong mga kasalanan sa Panginoon. Kung ipapahayag natin, ang sabi ng Biblia, siya po ay tapat na tayo po ay patatawarin at lilinisin sa lahat ng atin pong kalikuan. Gaano ka man kamakasalanan, mahal na mahal na mahal ka ng Panginoon. Gayon na lamang ang pagmamahal sa iyo ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. So, yuko po tayo, sabihin niyo po ganito, sumabay po kayo sa panalangin na ito. Gawin po ninyong personal ang panalangin na ito. Panginoong Hesus, salamat po sa iyo pong pagmamahal sa akin. Sa kabila na ako po'y nagkasala o naging makasalanan, ikaw, Panginoon, ay gumawa ng hakbang, bumaba sa langit, nagkatawan tao, at iyo kong inialay ang iyong sarili doon sa krus ng Kalbaryo upang ako ay matubos sa aking po kasalanan. Tinatanggap po kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Panginoong Hesus, ikaw na po ang maghari sa aking puso, sa aking buhay, simula sa gabi po na ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagmamahal. At inakin ko po na ako ngayon ay anak mo na. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.